Paano maghanap ng mga profitable products para sa private label sa Amazon? Panoorin nyo itong video na to para matutunan nyo. Huwag kayong aalis. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay bibigyan ko kayo ng final set ng mga criteria for profitability ng private label products sa Amazon. Kung ito yung first time ninyo na pinanood to, yung kunya naghanap kayo ng criteria paano mag-private label, tapos gusto niyo malaman yung criteria kung paano malalaman kung profitable yung product at mabenta sa Amazon, okay? So ito yung huli sa series na yon. Meron pang 3 videos dito na nauna. So tingnan niyo na lang sa channel ko, okay? And yung usual na disclaimer ko sa mga private label videos ko ay hindi po ako expert sa private label. Marunong lang po ako, alam ko yung mga dapat gawin kasi nag-private label na ako noong 2016. Meron akong sarili kong product, ako yung nag-private label, ako yung nagbenta. So kung may experience ako, yes, may experience ako pero that was 2016. So parang 10 years ago or something, di ba? So tapos yung mga alam ko ngayon na tungkol sa private label ay nakuha ko lang sa mga kaibigan ko na VA na ang linya nila ay private label. So nag-share naman kami ng information, nag-uusap kami. Pero hindi pa ako nakahawak ng kliyente na private label ang gusto. So ang nag-specialize ako is online arbitrage saka wholesale. So doon, okay, sige, I'll consider myself an expert. Buhatin ko na yung bangko ko. Pero pagdating sa private label, so wala ko experience Alam ko, book knowledge. Kung ba, nagbasa ako ng libro, pero wala ko application. So, di ba kailangan mo rin experience para masabi na expert ka. So, hindi pa ako expert, hindi ako yon. Kaya kung ano man yung mga sasabihin ko sa mga videos ko tungkol sa private label, kasama to, gamitin nyo lang as a guide. So, yun lang naman po. And then, kung naintindihan nyo na yun, so punta na tayo sa video. So, yung unang criteria na ibibigay ko sa video na ito ay dapat hindi madaling masira yung product na gusto nyo ibenta. Okay, dapat hindi siya electronics, hindi siya something na maraming moving parts na hindi komplikado. Okay, bakit? Kasi yung mga ganong klaseng product, sirain. Okay, bali itong video na to ay tungkol sa pag-iwas sa mga sakit ng ulo. Okay, sakit ng ulo ng mga products na kahit mabenta siya, kung sasakit naman ang ulo mo, magkakaproblema ka or ultimately pwede ka mawalan ng account. So, wag na lang, 'di ba? Ani mo yung mabenta kung mawalan ka ng account or ani mo yung mabenta kung maraming returns tapos malulugi ka sa returns, di ba? So, yun dapat yung isipin ninyo. So, yun, number 1 is electronics or yung mga madaling masira, maraming moving parts. Mababasagin yan, wag mga ganyan. Bakit? Kasi pag sinip mo siya sa customer, malaki yung potential na, kunyari, mabasag siya, kung babasagin siya. Or kung electronic siya, pwedeng hindi siya gumagana. Alam niyo naman yung mga electronics na yan, lalo kung off-brand. Kunyari, generic, bumili ka ng generic na mga speaker. Di ba? Hindi mo naman siya matitest isa-isa eh. So, meron dyan na hindi magpe-play, meron dyan na sira. So ano mangyayari pag natanggap ng customer yung sira? Ibabalik niya, hindi mo na siya pwedeng ibenta, ikaw mismo hindi mo na siya pwedeng ibenta. Depende sa kausap mo sa China kung pwede mo pa siyang ibalik. And malamang kung pwede mo siyang ibalik, gagastos ka ng malaki, it's not worth it na ibalik at ipa-replace pa, 'di ba? So madaming sakit ng ulo pag kumuha ka ng mga products na sirain na ibebenta mo sa Amazon. Kasi nga yun, lalo na kung galing pa sa China, 'di ba? So as much as possible, yung mga simpleng product lang na walang masyadong moving parts. Kunyari yung examples ko dun sa mga nakaraang video, taco holder or yung fly fan nga, medyo komplikado na kasi may umiikot di ba? So, pero taco holder yun, napakasimpleng bagay na parang yun nga, ginupit lang yung yero tapos yun na yun, di ba? So, walang masisira doon, malamang, mayuyupi, pero hindi yung super sira, di ba? Ibalot mo lang na maayos, okay na. Pero yung maraming moving parts, gaya ng electronics, pwedeng masira, di ba? Pwedeng sira na siya talaga, hindi mo lang alam kasi hindi mo na test. 'Di ba? Tapos ang mahirap pa rito kung hindi lang nila basta ni-return, kundi nagreklamo sila na hey, itong product nitong seller na to. O kaya ang dami pa lang sira, ang dami pa lang reject na binigay sa inong supplier kasi nga hindi na test, 'di ba? So ang daming magrereklamo niyan and pwedeng sa dami ng reklamo ma-terminate yung account mo. So that's a video for another yung account termination tungkol diyan. Pero yung pwedeng ma-terminate yung account mo, you get enough complaints na hindi gumagana yung product. Or kung di mo ma-terminate yung account mo, ma-terminate yung listing. 'Di ba? Na hindi mo na pwedeng ibenta yan kasi marami nagrereklamo, sabi ni Amazon, so iba-block na niya yung listing. Sorry ka, anong gagawin mo dun sa mga binili mong products, di ba? Sayang, sumakit lang yung ulo mo, mabenta nga, sasakit naman ulo mo. Second criteria na ibibigay ko sa inyo ngayon ay yung hazmat and dangerous goods. So pag sinabing hazmat and dangerous goods sa Amazon, hindi yan yung mga toxic chemicals, hindi yan. Okay, may hazmat tayo na I guess political or scientific terminology na malamang iisipin yung mga waste ng factory, yung mga acido, mga ganyan. Pero pagdating sa Amazon, yung mga hazmat at dangerous goods, yun yung mga bagay na pwedeng makasira sa facilities nila or makasakit sa mga tao nila or mag-cause sa mga tao nila na hindi na makapagtrabaho. So ano yung mga yan? Kunyari mga acido, yan, yung mga bagay na makakapag-cause ng sunog, yung mga bagay na pwedeng sumabog, yung mga aerosol, yan. Pwedeng may mangyari kasi dun sa Amazon facility. Tapos, kunyari kung acido, di tumutulo dun sa, pag nabasag kunyari or nag-leak, tutulo dun sa kanilang mga facility. So pwedeng masira yung facility nila. O kaya kunyari mga aerosol, kunyari bear spray, pag may nagkamali or by accident lang siguro sa init, pumutok, di ba? Di masasaktan lahat yung mga workers. Merong way para ma-check yung hazmat na yan, hindi lang yung manghuhula ka o magre-research ka sa labas, kundi ma-check mo na siya sa Amazon mismo. Tingnan mo na lang tong video na to kasi pang online arbitrage ito, pero dyan din nag-a-apply yun. So ang gagawin mo lang naman, ang pinagkaiba lang naman is kukuha ka ng ASIN
nung mga kalaban mo. Yung kunyari may nakita kang product, 'di ba, na ganito yung gusto kong i-private label. Kunin mo yung ASIN nun, tapos yun yung i-check mo dun sa hazmat na panel na yon, sa dashboard na yon. Okay? So tingnan mo na lang yung video na yun na sinasabi ko para makita mo ng mas maayos, okay? Another thing na kailangan mo rin tingnan pagdating sa mga potential na products na gusto mong i-private label sa Amazon ay yung bigat nila. Ngayon, ideally, mas maganda kung yung yung ibebenta mong products ay mga nasa 2 pounds o pwede sigurong 3 pounds, pero ako I would stay under 2 pounds. Kung di ako nagkakamali, yun yung 2 pounds yung ceiling ng standard size. So, or standard weight, parang gano'n. Tingnan nyo na lang yung guide, meron dyan sa Amazon Summer at puntaan na lang natin sa ibang video, okay? Pero ideally, gusto ko yung magaan lang. Kasi, kung mas magaan, mas mura yung shipping. Kasi, may shipping from China to Amazon. 'Di ba, na kung mas mabigat yung product, mas mahal din yung shipping. Pero maliban doon, yung shipping din from Amazon to customer. Kagaya rin yan nung shipping from China to America, Amazon, okay? Yung from Amazon to the customer, may shipping din yan and nagdedepende rin sa size and weight. So syempre gusto mo yung bigat nung item mo ay magaan lang. So 2 pounds, mga ganyan standard size, mga ganon. So okay na yon, okay? Tapos syempre, isalin na natin yung size, dapat yung yung maliliit lang, as small as possible. Kasi yung mga mas malalaki, storage fee naman ang kalaban mo. So may monthly storage fees ang Amazon. Meron din akong video dyan, tingnan nyo na lang, okay? Na kung mas malaki yung product, mas malaki yung storage fees na babayaran mo every month kung habang di siya bumibenta. So ideally, mas maganda yung mas maliit para kasi gusto mong i-minimize din yung mga sakit ng ulo na babayaran mong fees sa Amazon eh. Di ba, kasama yung shipping, storage, placement, yung mga ganyan. So gusto mong i-minimize yung mga yan para hindi sumakit ang ulo mo pagdating sa private label. And then meron pang isang criteria, pero invite ko muna kayo sa aking Facebook group. So yung link nandyan sa description. Sumali kayo doon, nagla-livestream ako once a week at least, minsan mas madalas. So pwede niyo akong tanungin ng live, sasagutin ko kayo ng live, pwede tayong magkwentuhan. Tapos pwede kayo mag-post ng mga questions nyo. So yun, sumali kayo sa group, nandyan lang sa description yung link. Libre lang po yan, pati livestream ay completely na libre. So wala namang disadvantage, di ba? So sumali na kayo. So yun, and yung last criteria natin is yung dapat pwede mong i-improve yung product. Ano ibig sabihin nun? Parang kunyari, nakita mo na lahat sila black. Parang pwede kaya akong gumawa ng yellow nito. So ito medyo optional naman to. Yung usual na technique ay parang kung kunyari itong selfie stick na to, ito nasa harapan ko. So kunyari ito, gawa ka na ng eksaktong kamukha nito, parang hanapin mo na lang kung saan nagagawa eksaktong ito. Tapos ito na lang. Pero mas maganda 'di ba may room for improvement. Yung parang kunyari kung lahat sila black, para ano improvement na pwede mong igawa? Parang 'yun, pwede akong magbenta ng yellow or red or blue, 'di ba? O kaya kunyari nakita nyo, titingnan nyo kasi yung mga reviews, okay? Tingnan nyo yung mga reviews ng mga products nung balak nyo. So yung mga existing na products doon, kunyari fly fan or taco holder. Tingnan nyo yung mga existing na taco holder and fly fan. Tingnan nyo yung mga negative review, yung mga 1-star rating o yung mga reviews na na negative. Tingnan nyo kung ano yung common na reklamo. Tingnan kunyari selfie stick ulit, ito na yung hawak ko. So sasabihin nila masyadong maikli. Parang anong pwede mong gawin? Pwede kang gumawa ng mas mahabang version nito, 'di ba? O kaya sasabihin nila na na parang habang ginagamit ko nung hinila ko, natanggal yung isang section. 'Di ba? Kunyari hinihila niya tapos nabaklas ito kunyari, 'di ba? So, ang kailangan mong gawin is kailangan mong ensure na yung ipapagawa mong product version nung sayo, hindi yung hindi matatanggal yung mga joints dito pag hinila. 'Di ba? Yung hindi madaling masira dapat yung sayo. O kaya kunyari sasabihin nila na na parang yung handle madulas o pinagpapawisin yung kamay ko, di lagyan mo ng grip siguro yung handle or something. So maraming improvements na pwedeng gawin. And yun ang dapat ninyong gawin pagdating sa private label kasi masyado nang madali yung as is. Alam niyo yun? So yung as is okay naman para mas simple para sa inyo. Pero long term kasi magkakaroon ka ng super daming kalaban, masasaturate ka agad. Kasi nga yun yung gagawin ng karamihan eh. 'Di ba? So the more you stand out, the more the more problems you solve, the more your product is set apart o mas maganda kaysa dun sa mga iba, mas magiging maganda yung iyong long term success. Okay, kung gumawa ka ng perfect na selfie stick na ito, napaka-perfect na selfie stick nito. Okay, ito, forever kang kikita, forever na may bibili ng selfie stick na to unless merong mag-imbento ng something na mas maganda dito in some way. Okay? Hindi ko alam, mahal ko lang tong selfie stick na to. Okay? So, yun, yun ang kailangan yung isa pang tingnan pagdating sa private label. So yun, kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag nyo kalimutang i-like. Tapos syempre, kung meron kayong tanong at suggestion ng content, so ilagay nyo lang sa comments. Tapos huwag nyo kalimutang mag-subscribe para matuwa naman ako. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and I'll see you next video. Bye.